Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Itong si Manang Claire, mukhang nakahanap na talaga ng katapat na reporter dahil hindi talaga siya tinatantanan dahil sa dati nga siyang vlogger. So, yung pagiging abogado niya, hindi niya na talaga napapractice. So, mas lumalabas yung pagiging vlogger niya dahil sa mga pinaggagawa niyang content before hindi na talaga mabubura yan as long as nai-post mo na yan at yan nai-download na ng ibang mga nasa social media. Hindi mo na basta-basta mabubura yan. So kapag ikaw ay gumawa ng fake news, tatatak at tatatak yan hanggat napapanood yan ng maraming tao. So ito yung naging puna ni Banat Bay dito kay Manang Claire. At nakakatuwa naman dahil nga sabi nga niya dito, nakakuha ng katapat itong si Manang Claire doon sa palasyo ng Malacanang. So ito, panoorin natin itong naging reaksyon ni Banat Bay sa mga pinaggagawa nito ni Manang Claire. So panoorin po natin. Si pinakamalupit na reporter, reporter, dyan po sa Malacanang. Dahil dito po, napahiya po si Aling Claire na naman. Aling Claire, araw-araw ka nalang napapahiya. Sa bagay, kung nga naman, kasi alam mo mga kababayan, kung ikaw nga naman ang tagapagtanggol, tagapagsinungaling ng Malacanang, napakahirap. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba? Grabe. Sinagot niya na nung una. Nasa ano na po yan? Tapos talagang idiniin pa niya. Palakpakan naman natin ito si ma'am. Hindi niya tinantanan si Madam Claire. Tingnan niyo mama, magko-call a friend na yan si Madam Claire. Hindi niya masagot eh. Kasi alam niyang mali. Nag-trending na. Nagulat ako eh. Hindi, walang biro. Ako po kasi, hindi po ako yung tipo ng taong pag may nakita sa social media, hahanap ako na magte-trending. Hindi ko ugali yun. Ako, basta nakita kong meron kasinungalingan o meron akong nakitang sablay, basta gagawan ko ng video yan. Ginawan ko yung video, yung 7 pesos na sinasabi niya. Nakikita niyo yan. Nagulat ako, nag-trending. Sa TikTok ko naman, naban. Siguro ni-report ng mga trolls nila na community guidelines daw. Sa Facebook, tuloy-tuloy po. Grabe ho yung shares. Grabe as in. Nagulat po ako kasi tama nga naman eh. Minsan kasi, ang mga Pilipino, naghahanap lang sila ng alam nilang mali. Alam nilang mali yung paliwanag ni Aling Claire. Alam nilang mali yun. Kaya lang, hindi naman sila masyadong involved sa politika, hindi naman sila karamihan, hindi sila public, ika nga. So private lang sila, hindi masyado maraming followers, pili lang ang kanilang friends, pero alam nilang mali si Aling Claire. So pag nakakita sila ngayon ng vlogger na same ang kanilang pag-unawa doon sa sinabi ni Aling Claire, natutuwa sila at kaya nila sinishare. Kasi same sentiments lang din naman sila. So parang instead na sila na yung mag-post, isi-share na lang nila. Kaya kumalat po yan yung 7 pesos na sinasabi ni Pangulong Duterte na reduce. Reduce po. Pag sinabi mong bawasan ng 7 pesos, hindi ibig sabihin nun bawasan hanggang maging 7 pesos. Diyan nagkamali si Aling Claire. Feeling ko nakarating sa kanya. Kaya ito, tinanong nung reporter, tameme na ho siya. Hindi na po siya makasagot. Ang sagot lang niya, Linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing.
Oh, ibig sabihin, wala sa usapan niya na itatanong nyo. Wala sa usapan yan. So, wag Ibig sabihin dito, nabulaga itong si Manang Claire. Pero alam nyo, itong si Manang Claire kasi, may mga, may mga grupo to sa social media na hindi lang kay Pangulong Duterte siya gumagawa ng mga ganyang mga content. So may mga contents din siya against Rapi Tulfo. So panoorin niyo yung mga yung ibang video niya doon sa mga shout out sa mga makaka-clear diyan, sa mga kabatas yan. Yung mga gustong mga kabatas yung mga ganyang banat ni Manang Claire. Lalong-lalo na pag si Tulfo yung content niya, topic niya. Ang ganda ng views niya. So, hindi ko naiano kung ano yung mga pinagsasabi niya kay Tulfo. Panoorin nyo na lang po. Pandagdag na rin sa views ni Manang Claire. Doon yung malalaman na merong pagkakaparehas yung topic or kung paano niya ginagawa ng kwento, kung paano niya ginagawa ng paano niya pagtitwist yun sa mga nangyayari dun sa kay Tulfo tsaka dito kay Pangulong Duterte. So may parang may same pattern sila. So, wag nyo nang itanong, ha? Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Ano? Yung palusot niya, hindi ko naman yan sinabi during my vlog, during my press briefing. Sinabi ko yan during my vlog. So, ito pa yung palusot niya, ha? Hindi pa nabanggit ko Salamat lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, Miss nababanggit. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Ang aking pong pagbablog, walang kinalaman ang Pangulo, ang palasyo. Bakit? Nung panahon ni Mocha ay nagbablog lang siya, asik siya, maraming pumananon. Hello, media, kayo ang number 1 pumunanon. Pinupunan nyo si Mocha noon dahil habang siya ay assistant secretary ng PCOO ay nagva-vlog siya. At pinunan nyo, sinasabi nyo, hindi pwede yan. Kasi asik ka na ngayon. Dapat wala ka ng personal vlog. Dapat iisa ka na ngayon. Yeah? Bilang assistant secretary, everything that you will say is an official statement of PCOO. Pinaglabanan yan, hoy, alam ko yan, nandyan ako nun. Nandyan ako sa loob, yan. Pinag-aawa. Paano hindi sila magagalit kay Mocha nung mga time na yon? Kasi mas nauunang maglabas ng balita si Mocha kesa sa mga mainstream media. Kaya pinoprotesta nila noong mga time na yon na bakit nagbablog si Mocha samantalang connected na nga siya sa gobyerno. So parang ang gustong palabasin nila rito na ibigay mo na sa mga sa mainstream media, sa mga journalist yung balitang inilalabas mo kasi lumalabas niyan kinukuha na ng mga mainstream media yung balita kay Mocha. Which is hindi nila matanggap yun dahil nga siyempre sila nag-aral sila eh. 'Di ba? Nag-ano sila diyan, namuhunan na sila diyan. Pero hindi sila makalapit si Pangulong Duterte para makakuha ng balita. Hindi kagaya ngayon, 'di ba? Na gustong-gusto sila nandiyan si Manang Claire kasi nagiging balita si Manang Claire ng Pilipinas kahit na puro kahihiyan, puro na lang
katatawanan yung nakukuha nila kay Manang Claire, continuous nilang kumbaga lagi nilang ginagawang pulutan, kumbaga sa inuman, ginagawa nilang pulutan itong si Manang Claire. So, yan yung pinaka nakakatawa sa gobyerno natin ngayon. Double standard sila, itong mainstream media. Kapag hindi sila yung magbe-benefits doon sa issue, wala silang pakialam. Pero once na sila yung makakakuha ng benefits, I mean, baliktad. Kapag wala silang makukuha benefits diyan, sila diyan, wala silang pakialam. Pero kapag nasasagasaan na yung kanilang yung kanilang trabaho, doon sila kumikilos para alam niyo yun, makabawi man lang sila. Kaya lagi nilang pinupuna si Mocha Uso hanggang sa napilitan na siyang bitawan yung kanyang channel, yung kanyang pagbablog dahil nga para na rin, matigil na yung mamarakulyo nitong mga journalist, pinagbigyan na lang nila. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.